may napanood po tayong video na kung saan ay pinatutungkulan po dito ang dating nakatrabaho ng legendary trio na si Anjo Iliana, na kung saan mga kaparokya, sila pa mismo ang nangalap kung totoo yung sinasabi daw di umano ni Anjo Iliana na nakausap nito ang mga soto. Yan ang tatalakayin natin mga kaparokya ngayong araw po. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyong mga parokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share nyo na rin, at sa gayon ay mas dumami po po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, may napanood po tayong video na kung saan ay pinag-uusapan po nila yung ginawa ni Anjo Iliana sa mga dati nitong nakatrabaho sa nasabing noon time show ng legendary trio. At mga kaparokya, nalaman natin na hindi daw po totoo sinasabi ni Anjo Iliana na nakausap daw nito yung mga soto. Sabi nga po nito mga kaparokya ay ceasefire dahil nakausap na daw nito or ni Anjo Iliana yung magkapatid na Maru Soto at Bossing Vic Soto. Yung pala mga kaparokya, hindi daw po totoo or wala daw pong katotohanan na kinausap daw ni Anjo Iliana ang mga ito dahil mismong sila daw po ang kumalap ng information kung totoo po ba ang sinabi ni Anjo Iliana. So yun nga po mga kaparokya, may ipaparinig po ako sa inyong video ng mga ito. Ito po ay galing from Baklitas from Energy FM. Kilala niyo naman po siguro ang mga ito mga kaparokya. So panoorin po natin or pakinggan po natin mga parokya. Ay, binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator. Napakamahal, parang nasa 2.6 million. Yan nga po ang isa sa issue ni Anjo Iliana kay Alan Kay. Sabi nitong si Anjo Iliana. Eh bakit hindi mo kagad sinabi? Lume. Sige ka. Kwento pa niya mare. Ipinaayos niya ang air pressure nito na nagkakalaga ng 900,000. Ngunit na-ibenta lamang niya daw ito ng 1 milyon. So masamang loob ko, sabi niya. Sabi ko, masamang ugali ng Bakita pala to. Simula noon, hindi na ako masyadong nagdidikit dyan. Dagdag pa ni Anjo. Chika rin niya, mayabang daw si Alan at pinagmamalaki ang mga booking niya na basketball player. Lahat daw ng basketball na amateur, binooking na daw niya. Sabi pa ni Anjo Iliana, paano mo mabubooking yan? Posible pang mangyari yung sinasabi ni Alan Kay. Posible po mga parokya, knowing naman, di naman po kaila na meron po talagang mga player or atleta na nagiging ng mga katulad ni Alan Kay. Hindi naman po imposible yan. Pero yung mga gantong usapan ay kung talagang kaibigan mo ang isang tao, ay hindi mo na ipagkakalat yan. Kumbaga mga parokya, sa inyo na lang yun, sikreto ninyo, or kung sino man yung pinagkwentuhan mo, kung tunay kang kaibigan. So tuloy natin mga parokya. Binigyan lang daw niya ng rubber shoes tapos inuwi na. Ang pinagmamalaki niya mga laki, sabi daw si Anjo Iliana, nagpamalaki daw ni Alan Kay, yung dalawang magkapatid na taga San Beda, sabi ni Ian. Siguro mga parokya, ang dalawang magkapatid na taga San Beda mga parokya, yung magkapatid or yung kambal na Semerad na ngayon po ay nasa PBA. So tuloy natin mga parokya. Yun lang yung habang nag-uusap raw, ay may nagtanong kung si James Yap ba ay kasali sa nabuking sa basketballista. Alam mo sabi niya, Anjo, lagi naman niya niyayabang may nagsatanong, ewan ko kung si Joey De Leon ang nandun, si James Yap, tuwang-tuwa siya habang kumahangin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya, sa Tantang Sora. Hindi ba? At binigyan ng rubber shoe. Baka naman kasi dinala sa bahay, baka na furniture. Eto naman ang chika pa. Sa interview niya kay Papa Oji, kay Oji Diaz, sinabi niya doon na nag-ceasefire at nakausap na niya ang mga Soto brother. Kaya may nakausap ko kami sa Soto.
Kinakaroon namin. Oo. Doon sa interview na lumabas po na yan, first hand po namin na nakuha na wala pong pag-uusapan na naganap sa pagitan niya at ng Soto. Oo, kasi balikan yan. Kasi balikan. Eto pa, hindi pa nabusog itong si Anjo yan. So yun nga po mga kaparokya, klinaro daw po nila yung patungkol nga po sa sinasabi ni Anjo Iliana. Nakausap daw nito ang mga Soto. Yun nga po si Bossing Vic Soto at Maru Soto, kapatid ni Tito Soto. At pinasinungalingan ng mga ito mga parokya na totoo po yung sinabi ni Anjo Iliana na nagkaayos na po sila ng mga Soto. Pero ngayon mga parokya, tinitira niya pa rin po si Tito Soto. So ano pa bang kasinungalingan mga parokya ang ilalabas ni Anjo Iliana para mapag-usapan lamang siya? So by the way, maraming salamat nga po pala sa Baklitas dahil nakakuha po tayo ng information regarding nga po dito. So pag-uusapan natin yung about nga po kay Alan K. bukas. So yun nga po mga kaparokya, dito mga parokya pinapakita lang po na hindi po dapat talaga pagkatiwalaan si Anjo Iliana dahil ang mga nilalabas na information nito ay pwedeng gawa-gawa lamang nito. Regardless kung totoo man mga kaparokya, pero para sa akin, kung talagang tunay mong kaibigan ng isang tao ay hindi mo na kailangan iungkat kung ano man yung mga pinag-usapan nyo nung time na okay pa kayo. Kasi mga parokya sa pinapakita ni Anjo Iliana ay parang desperado at parang nakikita natin na may depression ang taong nakasama or nakatrabaho ng legendary trio. Even nila Jose at nila Alan, parang nakita natin na may dinadalang malaking problema si Anjo Iliana at para sabihin yung mga napag-usapan nyo noon ay pagpapakita lang mga kaparokya na hindi ka dapat pagkatiwalaan. At pagpapakita din po yun mga kaparokya na isa kang mahinang tao. Kumbaga mga parokya, failure ka sa nangyayari sa iyong buhay. Parang inggit na inggit mga kaparokya si Anjo Iliana sa tinatamasang popularidad magpasa hanggang ngayon ng Eat Bulaga. Dahil magpasa hanggang ngayon mga kaparokya ay nasa himpapawid or nasa itaas pa rin po ang legendary trio at ang noontime show ng mga ito. So yun nga po mga parokya, kasinungalingan daw po ang sinabing ceasefire na daw po ang mga Soto at si Anjo Iliana. At kasinungalingan din po yung sinabi ni Anjo Iliana na nakausap niya nga daw po ang mga Soto. Dahil sila mismo ang humanap or kumalap ng impormasyon patungkol nga po dito. So kinausap daw po nila yung ilan sa mga Soto para klaruhin yung sinasabi nito between Soto at Anjo Iliana. Talagang hindi na po maganda ang nangyayari kay Anjo Iliana at puro kasinungalingan na lang talaga ang mga inilalabas nitong issue na wala naman po talagang kalaman-laman. Actually mga kaparokya, natatawa na nga lang po ang mga tao kung titignan mo or babasahin mo yung mga comment ng mga ito sa TikTok account ni Anjo Iliana na talagang bash to the max ang inaabot ni Anjo Iliana sa kanyang TikTok account. Kaya yung sinasabi nito mga parokya na susuportahan siya ng mga followers niya, hindi po tayo naniniwala doon sapagkat sa mga nababasa po natin ay mas mga 70% or 80% mga kaparokya ay mga basher ni Anjo Iliana. Kaya yung sinasabi nitong milyon-milyon ang kanyang followers or sumusuporta para patakbuhin siya bilang senador ay pagpapatunay lang yun mga kaparokya na inuuto lamang siya para pagtawanan at gawing katawa-tawa pa. Yun naman kasi talaga ang nangyayari kay Anjo Iliana ngayon.
nagmumukha po siyang katawa-tawa. Nagmumukha siyang hindi artista, mga kaparokya. Alam mo yung ginagawa po ni Anjo Iliana ngayon ay daig pa po ng mga ordinaryong tao. Si Anjo Iliana, mga kaparokya, is Anjo Iliana. Kahit pa sabihin natin walang proyekto si Anjo Iliana, ay masasabi natin na kilala ito, lalo na't naging bahagi ng longest running noon time show na Eat Bulaga. Talagang tatatak po si Anjo Iliana dahil nakasama nga po yan ng legendary trio. Pero ngayon, mga parokya, sayang po talaga yung pinagsamahan nila sapagkat mismong si Anjo Iliana ang sumira nito. Malay nito, mga kaparokya, balang araw ay makalalapit siya sa legendary trio, sa mga nakasama nito. Pero ngayon, mga parokya, ay malabo na pong mangyari yung. So kayo, mga parokya, anong masasabi nyo patungkol na po dito? Paki-comment naman po, mga parokya, ang reaction or yung opinion nyo regarding nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo. Mag-ingat po kayo, mga parokya. Thank you and God bless.